January 19, 2026. I am your Papa Bot, born Reuel, from the Holy Bible, Exodus, from the book of Exodus, chapter 2, verse 18. The father-in-law of Moses, according to the Holy Bible. So I'm Reuel, R-E-U-E-L. I did not expect when I grow old, they call me Lolobot. Lolobot. Ass. Well, anyway, thank you. Thank you for this day, Lord God. Buhay na buhay. Yan ang aking punchline, pambungad na punchline. Namimiss ko rin mag-vlog, mag-video lagi na aking mga thoughts. January 3 vlog din ako nung January 1, nung after the bombing of neighbors. Kalain mo firecrackers kahit saan. Sabi ko, naku, yung ibang firecrackers pumapasok dun sa kabilang bahay. We are bombing our neighbors. Dapat wala na yan eh. Kaya salamat sa pagsubaybay. Naka-record din to itong isa. Sabayan sila, sabay. Yan. Pati itong sa aking cam phone recorder. Salamat sa gadget. Oo, kaya mula pa nung panahon ni Jesucristo, palagay natin 2,000 years ago, sabi niya, love your neighbors. Maliit ang mundo eh. Hindi maintindihan eh. Akala nila yung neighbors yung kapitbahay lang. Hindi. You can love Chinese people, Russian in seconds. 1 or 2 seconds, pag napindot mo yung gadget, na-prophesy dyan ng Jesucristo na the world will be getting smaller, di ba? Sa mga gadget ng ganito. Kaya sabi ng Panginoon, love your neighbors. Ibig sabihin, everybody, Chinese, American, it's happy na tayo, Filipinos. Yeah, I'll introduce someone today. Part of our topic. Okay, listen to the gospel song. Ulitin ko, January 19, 2026. Salamat na may nakikinig eh. May 2 tao pa lang. Pero matindi, sila, church, sila, personality. Yung isa, devoted na church goers.
Hindi mosque kasi iba naman yung mosque. Pag church, Christian. Yeah, pag-usapan natin lahat ito. Christianity, righteousness. Lahat ng katarantaduhan ang ginawa ng mga ayaw maniwala kay Jesucristo. Nung January 3, sabi ko, naku, hindi natin alam kung mabubuhay tayo anytime soon. Nagkakatotoo. Ako'y buhay, kaya lang nalaman ko na mayroon palang nakatagong bato doon sa tubo ng aking abdo. Kaya nagbara, umaalis ang bato, bumabara. Naku, nadali yung pancreas, sumakit ang tiyan ko January 4. Matindi. Sabi ko, kunin kaya ako ni Lord noong January 4. Mabuti na buhay ako. January 19 na ngayon, salamat. At we don't know when to leave this earth. Kaya ako nagbablog para ma-record. And thank you for the gadgets and the platform na pahayag tayo ng maganda. Na walang halong ranting o masama ang loob, yung masama ang bunganga. Wala. Makapagpahayag. Kaya salamat sa 2 taong to. So far ito pa lang. Dalawa pa lang pero matindi ito. Sabi nila Papa Bot is really gearing towards worldwide peace, and his purpose is for the whole humanity. Ganda rin tulungan mo si Papa Bot na makarating yung kaniyang mga message sa lahat ng tao. Tama naman. O siguro pag nag-vlog ako 30 minutes to 1 hour, umabot yata ng 30 minutes Oo, siguro pag nag 1 hour ayaw na nila. Minsan kasi more than 1 hour ang vlog, ayaw na nilang makinig. Well, anyway, tendahan lang. Wala tayong maaasahan sa mga taong ayaw or not seeking the truth. Yung parang sa kanila biro-biro lang ang buhay biro-biro ang buhay. Hindi importante sa kanila ang sa kabilang buhay. Yung buhay kasi sa mundo temporary. Kaya nababalo tayo ng mga kasalanan dahil gusto natin yung makamundo. We don't think of heaven na dapat yun ang unahin, God and heaven. Ayaw nyo Ayaw ng mga tao. Kaya tayo ay nababalot ng mga makasalanan na gawain. Position, power, yung LUST, yung parang lust of flesh, something, food, excessive worldly desire. Sayang may Holy Bible sana hindi natin binibigyan ng halaga. Kaya kinakawawa natin yung Jesucristo na dapat unahin yun dahil tunay na laman siya ng gumawa sa atin, ayaw natin. So mahirap. Ngayon lang araw nakikinig lang ako ng mga convert ng Islam to Christianity. Kawawa, description nila sa kanilang religion, slavery. Kahit na anong ganda mo, dami mong ginawang maganda, hindi mo pa rin alam kung makapunta ka ng yung langit dahil baka kulang yung pagkaganda ng gawain mo. Hindi mercy, grace. Parang iba talaga ang dating ng turo ng Islam.
Kasi sa tingin ko, nauna yung Holy Bible at may mga matatalino din na gumagawa ng sarili nilang paniwala. Nilagyan ng terrorism. Nilagyan ng ganito, may Diyos din, may Panginoon din. Well, nababalot din sila 90% or 99% nababalot ng katahimikan, love ng Diyos or yung gumawa sa atin. Kaya lang nilagyan ng extreme masyado. Kaya naawa ako nung ano yun, yung yung nag testimony. Naawa ako eh. Naawa ako sa kanya. Ayaw niya na ng Islam. Lumabas na siya. Sa Iran siya eh. Hirap ng kanyang dinanas. Napipilitan siyang mag-pray o magdasal para hindi siya happy dahil maraming strict ang batas. Parang wala kang freedom talaga. Na ano kasi yung Holy Bible na plagiarize eh. Na plagiarize yun yung lahat ng mga reasoning Holy Bible ang binabanggit. I mean you preach something, do not put anything. You just preach about your belief and do not mention other books, especially Holy Bible. Kung ganun, wala kayong sarili. You cannot stand alone. Parang sinisiraan mo ang Holy Bible para manalo yung libro nyo na Quran. Yun sa Koreanic. Hindi ganon. Kaya makikita mo sa lahat ng mga lugar na may extreme, grabe ang human rights violation. Palain mo, ikakasal na lang yung babae, hindi niya pa alam kung sino ang maasawa niya. Parang repressive, oppressive, ano pa? Yun, overall, human rights violation, hindi yan sinasabi ni Jesucristo. Ibang klaseng Holy Bible, talagang totoo aklat ng buhay yan ng tao na may langit na nandoon nakatira yung ating lumikha. Yeah. Kaya ako, follow up lang. Kaya I am introducing to you one person today. Okay. Sa among Muslims na convert, marami sa kanila by dreams eh. Yung nagpapakita si Jesucristo. Pag nagpakita yung image, sinasabing pangalan, Muhammad Khalil, ganyan. How are you? I am the way. You trust me, I'm Jesus. Yung parang nagpakilala talaga si Jesucristo. Maraming convert ng ganon, dreams. And then converted na sila. Kaya lang minsan nawawala yung tao, yung mga converted na yan, dahil maraming paniwala na parang pagan pa rin eh. Hindi Bible based ang kanilang turo. May mga hierarchy na mayroon silang pinakabatikang, mas may batikan na parang God. Batikang mga tao. So na-mislead na mayroon palang isang hari dito sa mundo. Hindi. Dumiritso ka doon kay Jesucristo. You do not memorize your prayers. You ask what you need. Say something good para kaya sinasabi ko, dito tayo sa evangelical eh. Marami dito sa Philippines. Magbabad kayo.
Oh, John MacArthur, patay na. Pastor John MacArthur, pastor or reverend. Ano to? Billy Graham. Mga local natin, marami tayong mga local na magaganda. Kahit na sa Arnel Tan ng Davao, Chinese Bap. At saka si Ed Lapez. Ayan. Evangelical. Assembly of God, pwede. Baptist. Alliance. Pero hindi na kayo malito kung saan ka magpunta. Punta kayo sa akin. I'll guide you, yeah. And then I'm planning to put up maybe a call center na you need something, advice, counselors. May damputin ka na number, i-dial mo, and then they will comfort you. Ulitin ko, may sa mga hanay na ganito dito, kahit sa Cebu ako noon, maraming hipokrito eh. Hanggat yung caller naging asawa niya. Parang, I don't know, wala namang problema kung magka-gusto-gusto. Yung, do not take advantage. O nga, tao lang tayo, nagkakamali. Di ba? But be sure na holistic ang approach mo. Every now and then, all the time. Wag malis. Walang malis. Kaya, bihira lang ako na believe ng isang tao na dito sa mundo na talagang pure in hearts. Yan, nakalagay lang itong cellphone ko sa, actually nagdadrive ako. Nakalagay sa cellphone holder. Dahil yan, tanggalin na lang natin. Para malungkot, wala kayo nakikita eh. Ayan, ito na. Ayan o. Ang daan o. Ayan. So, ganito ang nangyayari sa mundo. Nagpapakita ang Hesukristo. Ito mga kaibigan ko. Happy New Year, sir. Magsundo ng apo. Dito sa milk. Okay. Dili man ko permigagi. Ito na ha, para hindi na masyado mahirapan si Papa Bot. Nagpapakita nga through theophanies. Itong mga dreams na ito, theophanies ito eh. Nagbibigay ng message ang Panginoon or yung lumikha sa atin through dreams. Most of the time si Jesus Christ. May isang tao, bata pa, kilala ko siya. May isa dito sa Rotunda, Marbel Cordal, may theophany siya. Sa Canada, may theophany din yung isang membro doon na nagainip daw siya na bakal, ano ba yun? Hard. Ginanon niya ang kamay niya, nadurog. Pagising niya, durog nga. Parang base na bakal or something. Kaya maraming nakakatanggap. Nung wala na si Jesucristo, mas marami. Kaya lahat sila naging church builders. See? Naging church builders sila. Ang masama lang dahil kiniklaim na parang sila na ang daan. Yung iba naging impostor eh. Yung hipokrito. Yung iba na nakatanggap ng mga theophanies, yung mga church builders, naging pedophilia, naging rapist. Ginamit nila yung kanilang gift para abusuhin yung mga membro. Yeah, abusuhin yung mga membro na babae. Naging rapist yung mga nakatanggap na mga theophany ng mga church leaders. Kaya hindi maganda. O nga, tao tayo, pero don't do that. May taga Davao eh.
naniwala naman ako dahil may usok eh. Siguro kung walang usok, okay lang. Pero pag may usok, may apoy. O, di ba? Kaya delikado itong ano ito, itong religion ito. Daming bulo eh. Oh, may nakilala ako, isang bata. Hindi naman siya pumilit na nagpakilala. Wala lang. Tama na sa kanya na may nakita siya nung maliit pa. At inuulit nung 1960s ba yun? 66, 67. Inuulit 1975 after 10 years yata. Wala siyang magawa eh. Bumalik yung theophany. Kaya naging 67 years old na siya ngayon. Almost 50 years ang second theophany. Almost 60 years ang first theophany. I don't know. Basta, yun ang nangyayari sa kanya. Huwag na natin itanong kung bakit. And so, itong taong to ngayon, nag-represent lang naman ng righteousness ni Jesucristo. Yun lang, righteousness ni Jesucristo. Natotoo siya. Dahil ayaw niyang maniwala sa ibang propeta na nagpapakilala na propeta na sinungaling at naging rapist din. O kaya, na-misled tayo ng mga leaders na churches, na mga founders na yan ng mga religion. Kaya huwag tayo basta-basta maniwala ng mga tao na nagpakilala. Huwaran yan, huwaran eh. Kaya hindi maganda na victim tayo ng mga scam. Kaya magulo ang mundo dahil hindi tayo nagkakaisa sa isang Panginoon. Kaya sinasabi ko, doon kayo sa mga evangelical preachers. Nakapag-aral yan ng Holy Bible, yeah, at yan ang tunay na susundin. Ito, Billy Graham, ibabad nyo ang sarili nyo yan. Ibabad nyo ang sarili nyo kay Billy Graham, yung Reverend Billy Graham Senior, yung tatay. Oo. At huwag kayong basta-basta maniwala sa mga matamis na salita ng kunwari sila na ang huli sa mundo. Nakapagpatawad na sila ng kasalanan. Wala yan, wala yan. Hindi yan. Nung araw pa yan eh. Naging ano sila eh, Hudiyo. Hudiyo, ang Diyos pala yun na ayaw maniwala kay Jesucristo, yun pa nagpapahirap kapwa niya lang Hudiyo. Ayan, kasi malupit eh, kaya Hudiyo. Okay, bye-bye na. Malapit na tayo. Ano lang ito eh. Anong tawag nito? Apostolic job. Susundo ng apo. Yan lang ang aking napaka-noble job. Pasalamat sa Panginoon na buhay tayo. We can still drive and run our car and think better for the good of humanity. Contribution sa humanity. Wala naman tayong pagyayabang. Maya-maya, anong sakit na naman ang papasok. Maya-maya, baka wala na rin tayo sa mundo. Kaya wag na tayong magyabang. Kaya ayaw ko yung mga politician na corrupt. Nagbunyi sila oh. Kahil nanalo sila. Naging president at mga kaalyado. Pinatalsik yung vice president. Ganun ba? Power?
recognition and money. Wala yan. Ayaw ko yung mangyari sa buhay ko. Lahat grasya to eh. Walang ibang magbibigay ng grasya kundi itong lumikha sa atin. Yeah. Lumikha lang, hindi yan makukuha sa politics. Yeah. Ito ng school eh. Dito tayo sa no parking. Oh, loading unloading only. Ganun ka stubborn. Okay. Yeah. Yung apo ko dito eh. Yeah. Undeserved grace, no? Ang dami kong kalukuhan pero biniyayaan ako ng good family. Mahirap din. Pero all in all, pag wala ang Hesukristo, mahirapan tayo. We cannot put up our religion or our family properly kapag walang Hesukristo. Ayan na pala, ready na sila. Ayan o. Talagang miracle ang mga ganitong mga nangyayari sa atin eh. What day today? What day today? Oh, you bless. Monday. I am a friend. Bless. I'm going lazy. What? I'm going lazy. Today is Monday. Going back. No tutor. Huh? Tutor. Good girl? Tutor. You're a good girl? Okay. Huh? Going back. Why is you happy? You play there inside? You play there? Yeah, with Siren and Erin. Who is your friend there? Who is your friend? Siren and Erin. They Okay. call me Potato. What's that? Potato. I don't know. Martin. Okay, bye-bye na. Martin and Ella was like me if I were a potato. I don't know. And cut me in Okay. potato Sige. fries. Okay. Tubang din sa inyo. Ang bago. Ba si masalipdan na ka mo. Oh, kiss na papa. Bye-bye, Papa. Kiss na papa. Ulan, bilisan mo. Oh, raining. Kiss na papa. You wear your shoes. Next time you put your slippers there. Kiss na papa. Kiss na. Kiss na. Look at the baby there. Oh, kiss na bungot. What? Kiss na bungot. Kiss bungot. Lumabot. Yeah. Oh, sige lang. Yeah. Yun na, tapos na. January 19, 2026. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Mga tulunggis. Oh, may bahay na dito. Baka may tayo na bahay. God bless you and keep you. God shines His face and be gracious unto you. God turns His face upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen.